warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayo sa ngayon. At least nakikita natin ang tropa na inutusan sa ngayon para sa investigations, para sa tinatawag natin solid sa laban ng monarkiya, sa hanay ni Apo Aram, sa hanay po ni Ama Ali, sa hanay po ni King. Ako, sinabi ko sa inyo, ang nagmayor sa panahon ngayon, ang King of Southeast Asia. Kasi yung aking panunungkulan bilang taga-ayos ay talagang naipanalo ko. So inendorso ko yan kay King. Kaya si King ang nagpalabas sa inyo, lahat kayo, generals, General Shah, General Rom, General Mike. Hindi ako ang nagpalabas sa inyo. Si Raja Mamad. Okay? Dato Dex, Sultan, Don, Dayang, Bay, Sultana, at ikaw lalo, Siti, dahil ikaw ang inatasan. Ngayon, medyo may maselan na parte ito. Kaya ako naihi nung nakita ko kayo. Kasi nagulat ako sa inyo. Akala ko ang interviewin ko isa lang. Bigla kayong nagsulputan, pinapawisan ako. Alam nyo ba yon? Pero ito, inutusan lang tayo. Kung natatakot pa tayo at hindi natin ilahad ang katotohanan, tayo ang kawawa sa iba't ibang kausap ng iba't ibang mga grupo na tayo yung mali, tayo yung kawawa, tayo yung walang puwersa. Ngayon, ayan pala ang puwersa na binigay ni Ama, na binigay ni Apo. His Excellency Ferdinand Edwin Marcos Sr. has his reason. Bakit ngayon niya kayo pinalabas? Kayo ngayon ang siyang sasangga sa lahat. Ngayon, ako'y nagpapasalamat and I swear to God, to Allah, that at this very moment, upon the 7th day, kanduli ni Ama Ali, truck by truck nang dumating doon dahil nagpakita talaga si Ama sa kanila. Marami talaga siyang pinakitaan. Kaya ngayon, pasalamat ako sa inyo dalawa, Dato Dex, siya. Alam nyo, ikwento nyo kay Sultan kung gaano ka tibay, kung gaano kasikreto ang misyon na yon. Dahil hinaharangan po yan. Dahil napakatindi ng aking pinagdaanan. Pagbantay lang kay Ama, makarating lang siya doon at mapatunayan ko na talagang kapangyarihan ng Allah, ng 7 Makdum, ni Ama Ali, na talagang nagpakababa. Siya po ang nagutos sa akin. Huwag ka nang maingay, basta nandito lang ako sa iyo at pangako natin, huwag na huwag mong hiwalayan ang pinag-umpisahan natin dahil binilang ko 39 years na pala kami nagmisyon ni Ama Ali. Ganun katagal, araw-gabi, tapos bigla na lang parang kinuha sa aking mga palad at ako'y talagang dinestroy. Oh, pasensya na po, nagiging emotional ako. Sa ngalan po ni Apo Lakay, ang agila ni Ama Ali. Ayan, ngayon dito natin makikita. Sultan ng Lanao. Alam mo, talagang ito na. Marami tayo. Ang sinabi ko sa iyo, matindi yung aking pamilya doon sa Lanao. Pinahanap ko yan. Hindi nila alam. Kayo ni Sultana, Dato Dex, alam mo rin yan. Yung dinala natin yung mga kailangan ng mga Kris. Pero ako, salamat. Dahil lahat ito may paraan. Mike, di ko akalain. Ako sa sukdulan ng aking talagang trials. You stand by me. Diyan, si Raja ang nagbigay sa inyo ng rangko, hindi ako. Okay? So ngayon, sinong una sa inyo magsalita sa ngalan ng katotohanan? Sultan? Sige po. Okay. Yung mukha mo dito, banda. Papunta dito. Yan, very good. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Una sa lahat, gusto kong batiin ang mahal na Reyna, Queen Helen Abdulrazak Elizabeth III. At saka ang King Muhammad Mamay Hassan bin Abdul Ghaffar Abdulrazak. At ang legend na si Apulakay, Ferdinand Ibrahim Marcos Sr., ang isang eternal President of the Federal Republic of the Philippines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At gusto ko na rin batiin ang lahat na nakikinig sa akin ngayon, mahal na Reyna. At yung gustong makinig sa akin sa Lanao, people of Lanao, Christian man o Muslim, magandang hapon sa inyong lahat. Maayong buntag kaninyong lahat. Maayong buntag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga brothers Muslims. Alaikum. Okay. Mayroon lang po akong message na dalawa para sa people of Lanao at nasa lahat ng gustong nakikinig sa akin ngayon. Unang-una, sa people of Lanao, suportahan natin ang mahal na Reyna na si Queen Helen Abdulrazak Elizabeth III at saka si King Mamay Hassan bin Abdul Ghaffar Abdulrazak. Sila po ang legit na king at saka queen. Wala na tayong hahanapin pa. Kaya ano po kayo sa amin, suportahan niyo sila, suportahan niyo kami sa divine government, divine monarchy. Dahil ito po ang magpapagbigay sa atin ng maganda kabutihan. Wala na tayong pag-asa sa political government. Second message ko tungkol sa mga United Nations ID. Gusto kong sabihin sa inyo lahat na mga taga-Lanao or maski saan sa sulok ng Pilipinas na kumuha na kayo ng United Nations ID. Because ang United Nations ID ay napaka-importante sa atin yan. That will be a replacement of the yung tinatawag natin na national ID. At itong national ID, itong United Nations ID, ito ang magiging basis natin sa mga checkpoints na makikita natin, matatagpuan natin sa bawat boundaries ng Luzon, Visayas, Mindanao, and Palawan. So kung wala tayong United Nations ID, hindi tayo makakadaan. So yan po ang importansya ng United Nations ID. At it will serve as a ATM card. Take note, ATM card. So napakahalaga po niyan. At possibly that will serve also as our passport when we are going to other countries. That is under negotiation pa. Okay? So sinasabi ko sa inyo na ngayon na kumilos na kayo, kumuha na kayo ng ID. At itong ID na to, mura na po ito. Actually, 500 pesos ito. Pero sinisolder po ng royal couple, si Queen at si King, ang 300. So ang dapat lang natin bayaran ay 200. Pagkakataon na po ito. At saka itong United Nations ID, ay iba na po ito sa dating United Nations ID. Ito ay mayroon siyang teknolohiya, bagong teknolohiya na parang microchip na parang protector siya, para safety siya, hindi siya pwedeng gayahin.
So, napakamura na po yan sa 200. Kaya, kailangan, additional of 200, kailangan kumuha na tayo. Dahil pag hindi, magsisisi tayo. So, paano tayo sa amin ba pag wala tayong ID na yan? So, yun lang po ang message ko ngayon. Masasabi ko ngayon, as of now, dito lang po, hanggang dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang balita po yan, and thank you Sultan of Lanao, Sultan Don. Talagang nandiyan kayo kasama si Sultana. Ngayon, gusto kong marinig ang boses ni Dato Dix. Dato Dix, at least nandiyan ka rin bilang talagang nasa Lanao. Yes po ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat, gusto ko pong batiin si mahal na Rinat, mahal na Hari, King Mamay Abdul Razak, at saka si Ma'am Queen Idin III Abdul Razak. Ang maano po, kasi totoo lang, hindi ako magsasalita ngayon eh. Kasi nandito naman yun, nakapagsalita na po yung sultan namin sa Lanao. So parang... Very good. Suportahan na lang natin ang Sultan. Pero ako'y nagpapasalamat sa iyo bilang talagang ikaw yung naka-attend sa Banao doon sa kabila, at kayo ni Bay na talagang nandoon si Ama Ali, na nakita niyo ang talagang partisipasyon ni Ama para doon sa tinatawag natin pagpalabas ng katotohanan. So dito nakikita natin lahat ito. Ngayon, hindi ko maano ngayon dahil mahawakan ang sitwasyon, dahil talagang ako'y nasa shock, dahil ang akala ko kayong dalawa lang, pero lumabas yung tatlo na sa likod, at sila pala ang itinalaga ni Mahal na Hari. Ngayon nagsalita si Mahal na Hari, sabi niya, wala tayong magawa kasi sila yan ang aking Royal Armed Forces na nandiyan. So, General Sharil, lahat pala kayo, General, ha? Di ko akalain. Mahirap pala ito, ha, General, okay? Kasi talagang nasa proseso tayo. At isa pa, talagang binantayan kayo ni Apo. Okay? So yan ngayon ang ano ko. Kasi hindi man basta-basta ito. Alam kong hindi kayo basta-basta lalabas kung hindi dahil kay Apo. Tama? Tama po. Tama po. Mayroon bang gusto magsalita sa inyong tatlo? Okay. Magandang hapon po sa lahat. Magandang po sa ating mahal na Reyna at saka mahal na Hari. Sakay pinakamamahal natin na presidente nga nag-sacrifice po at nagpakumbaba sa mahabang panahon. At sa ngayon po, nandito siya para ayusin muli. Para ayusin muli at itayo para ibalik yung tunay na pamumuno sa pamamagitan ng ating mahal na Reyna at saka mahal na Hari. Kaya lahat po, ang hinihingi ko lang sa Christian at saka Muslim, tayo po ay magkaisa. Panahon na po natin. Panahon na natin yung ilaban. Ilaban ang katotohanan para po sa ating lahat. Lalo na po sa mga susunod pa na henerasyon. Kaya dapat po tayo lahat manindigan para sa lahat. Para maayos na po at para matapos na po ito. Para matapos na po itong matagal nang sinakripisyo ng ating mahal na Reyna at saka mahal na Hari. 39 years, hindi kayo maawa sa akin na ngayon ko lang nabilang 7,500 plus na araw? Go ahead. Kaya po ako'y nagpapasalamat po sa lahat ng mga supporters ni Queen at saka ni King. Ngayon po, sinasaluduhan ko na po kayo lahat sa mga supporter na nagsakripisyo sa Divine Monarchy sa pamamagitan ni Ama Ali, ni Apo Lakay, Mahal na Reyna, at saka Mahal na Hari. Lahat ng mga lolo. Amen. Salot po, lahat. Ayo. Okay. Ngayon,
Meron dyan magsalita pa sa inyo? Mike. Okay. Sa ngayon, alam ko na merong mga dapat tayong isaalang-alang. Pero, para maintindihan na ng lahat, Siti Halima, maraming nagsasabi hindi ka totoo. Ngayon, ilabas mo. Sino nga ba si Apo Lakay? Sino nga ba si Ferdinand Edralin Marcos Sr.? Pwede mo na bang sabihin kung anong sinabi ng matanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, magandang umaga, magandang mayong buntag, mayong aga sa ating mga kapatid, Kauturan, Luzon, Visayas, Mindanao. So, ako po si Siti Halima at nagpapasalamat po sa ating mahal na Rina at mahal na Hari sa pagkakataon na makasama ang ating mga kapatid, Islam at Christian para sa pagkanduli po o paggunita kay Ama Ali. So, ang aking taos-pusong pagpupugay sa ating mahal na Sultan, Ama Ali po. Amen. So sa lahat po ng ating mga kapatid, nakikuisa po ako na magkaisa po tayo. Yan po ang mili ni Apo Lakay. Sa kung bakit po tayo naririto sa mission na ito ay ito na po ang pagsasakatuparan ng programa ng Diyos Allah sa sanlibutan. So andito na po ang programa, ang Triple P na sinasabi, the program, the project, the people. Nandito na yung programa ng Diyos Allah. Ito na po ang Divino Gobyerno. Ang project, nakalaan na po, marami na po. Pero, ang mga tao, dapat, Kristiyano at Muslim ay magkaisa. Walang inggitan, walang sakitan, walang away, kundi yung pagmamahal, tiwala at respeto. Walang no greedy, no jealousy, no envy. Kaya nga, lahat po, mag-Christian o Islam, mabata man o matanda, hindi natin kumbaga nga walang pinipili dahil ang Diyos Allah ay pinagkakaisa po tayong lahat. So, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan at kasama sa mission na to, si Apo Lakay ay pinapaabot niya po ang kanyang mensahe na magkaisa at laging handa dahil nasa huling panahon na po tayo. Kung ano man po ang mission ni Queen, na ang maraming claimants na sila yung nagpapanggap na reyna o sila yung magpapalabas ng divine wealth or holy asset. Ito lang po ang sinabi ni Apo Lakay nung nasa Baguio po tayo, Queen. Ako'y humihingi ng tawad na sana'y maintindihan ako ng aking mga anak dahil iisa lang ang aking bibigyan ng dokumento. Yan ang sinabi niya. At kayong dalawa lang naman ang batang itinago. Pasensya na po. Kaya nga dito tayo lumalaban ng patas para may sa katuparan ang programa ng ating mga lolo mula kay Tatay Martin, Julas Pikiram, kay Ama Ali, at na naging spiritual guidance po natin, spiritual leaders natin, at sa physical na katauhan o leader ng ating nag-iisang His Majesty Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang ating presidente. So, sa lahat po, Luzon, Visayas, Mindanao, ito po ay hindi lang po pagkagunita sa araw na pagkandoli kay Ama Ali, kundi sana isa puso po natin ang leksyon ng aral ng buhay ni Ama Ali na magiging matatag, magpakumbaba, at maging handa, lalong-lalo na po, ang pag-aalay natin, ating serbisyo sa ating kapwa. So, bilang mga sundalo sa kaliwanagan at sa divine mission o divine government, maging matatag po tayo. Ang mensahe po ni Apo Lakay, ipaparinig ko po. Yes! Meron! Wow! Good morning po. Tatang, mabalindi, nag-live kami ni Queen iti amin nga kwan nga iti itatan. Kung nanakat no, mabalin ka no nga
Manyati mensahe mo iti kakadwa tayo iti amin nga amo magtalaan niya dili kon kunana mensahe kano mabalin kano nga madawat or mangagdawat para kanya amin nakakasama kan. Halo, halo. Komita hospital Tatang? Berkata suka kalian di nakita sa security. Sige, sige po tatang. Halo, halo, okay? Okay po tatang. I-record ko tapos Ma'am Wanda mangagda. Kahit Tagalog po para mas maganda para maintindihan ko lahat. Ah. Huwag ibang gagawin, mga ibang kodyan. Katropa, karamihan, kagrupo. Kundi, babalik tayo lahat sa Boy Scout. Ano ng Boy Scout? Laging handa. Opo, tatang. Patulog-tulog, papulutin sa kagbungan. Kasi pag mga ano, itang switch lang yan. Kaya, being ano, nandito pa rin ako. Missing, the love and care of someone, pero it is for the common masses. Kaya, excuse lang. Sige po, tatang. So, sa lahat po, yung sabi niyo na, kumbaga, yung, ito kasi, i-broadcast to ngayon ni Queen, yung message niyo. So, sa lahat po ng mga kapatid natin kasi, nag-aantay talaga, nag-aabang sila tatang. So, yun lang po, lahat ng mensahe niyo na po tatang sa kabuuan. Basta dito, no surrender, I have to return back my old principle. This is our fight. We have to do it again by all means. Hello. Ayan, nakikinig po tatang. The continuity and reform by all means. Tuloy-tuloy lang po tatang kasi, talaga, ni Queen to mamaya. Basta yan lang mga ano. Oneness to goodness. Do what is good, do not do what is bad. Let us go together, let us help one another. Ape ang po tatang. Talaga, ni Actually, ang napuputol po ang signal ni Apulakay o ni Tatang kasi kumbaga nga nag-iikot na po siya. Hindi lang po kumbaga nga Luzon, Visayas, Mindanao, ang pinapag-uusap niya, magkaisa po tayo. Naimpisahan natin ng mabuti, tapusin natin ng mabuti. Ang laban na ito ay para sa sanlibutan, para sa santauhan. Kaya nga, kahit hating gabi, kung minsan nag-uusap kami, ginagawa niya yan, nag-overtime siya para sa kapakanan nating lahat. At nawa po, magkaisa at sa puso po natin ang lahat ng pangaral dahil ang lahat ng sakripisyo ng ating pinakamamahal na Ferdinand Edralin Marcos, ang ating Pangulo, ay makamtan natin. Dahil sabi nga niya, isang iglap na lang, isang click lang po. Kumbaga nga, talaga yung shutdown is imminent. So pinaghanda, ayun isang sabi niya na ibalik, magiging Girl Scout or magiging Boy Scout. handa. Boy Scout. Kasi talagang ito na po yung pinaghandaan na sinasabi na time is nearing. So Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatid natin, nagpapasalamat po ako sa pagtangkilik niyo po. Lalong-lalo na po ang suporta niyo sa ating mahal na Rina at mahal na Hari at sa ating nag-iisang Pangulo, Ferdinand Edralin Marcos Senior.
Opo, na kumbaga nga, ito na po ang sa katuparan ng matagal nating inaasam, hinahangad na kapayapaan at kasaganaan hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. At nawa po, lahat po tayo, nakikita nyo naman po, dito sa grupo ni Hanay ng ating mahal na Rina at mahal na Hari, andito ang ating mga general, ang ating mga sultan, Christian, at Islam, nagkakasama. At dyan po, makikita natin ang liderato ng isang Islam at isang Kristiyano na hindi dapat paghiwalayin. Bagkos magkaisa at magtulungan para may sakatuparan ang lahat na ito. So, mabuhay po kayo mahal na Rina at mahal na Hari at sa lahat po, ang aming pagpupugay sa lahat po na tumulong sa misyon nito. Maraming salamat po sa inyo, Sultan. Ito po, talagang we salute you and all of this because of Apu Lakay, talagang lumabas kayo. Talagang napapaiyak ako dahil nag-umpisa na siya magbigay ng pahayag. Maraming salamat. At least ngayon, alam natin na talagang solido ang ating laban dahil kay Ama Ali. Kasi si Ama Ali at saka si Apu Lakay, talagang sila ang nag-umpisa ng lahat na ito. Kaya alam ko na medyo mahirap sa iba intindihin dahil naunahan tayo ng hindi magandang pananalita. Pero sa 39 years na trabaho namin ni Ama Ali, hanggang sa huli, ang sinabi lang ni Ama sa akin, "Bay, tulungan natin ang mga pagari natin dahil kami ang inapi, tayo ang inapi. Lahat napunta sa Kristiyano. Pero yung act ni Apo na ibinalik niya yung corona sa totoong may-ari at ngayon si mahal na hari ang tagapagmana ng kiram. Kaya sabi ko nga, the world beneficiary of the kiram's asset of the Islamic is Raja Mamay. And for the Christians, and for the mother account, na yan ang binigay ni Apu Lakay. Kaya nga sinabi niya, pasensya sa mga anak, pero iisa lang ang pinili niya at binigyan ng kanyang succession. So yun. Kailangan ko pa bang matakot? Kailangan ko pa bang magtago? Kailangan ko pa bang hindi ilaban? Lumaban na yung matanda ng ilang taon. Lumaban si Ama. 39 years binubuno namin araw-gabi. Ngayon ako naiiyak. Dahil kung hindi tayo lumantad sa katotohanan, papaano na lang? Kawawa din si Apo. Kawawa din. Ako inaukusahan, lunatic. Ako inaukusahan. Walang kwenta. Okay lang. Pero ngayon, hawak ko ang katotohanan. At mismo sa bibig ng mahal na ating presidente, lahat ng anak niya, isa lang ang binigyan. At ang witness niyan, na sinabihan, si Siti Halima. Kaya nga yan ang ano natin. Pero, natuwa ako kasi kahit kunting pananalita lamang, narinig natin kasi nasa malayo siya eh. Kaya sinikap niya para hindi na lalo alipustahin ang anak niya. Ang anak nila, Ama Ali. Yun ang pinakamasakit sa kanila. Pinakamasakit sa kanila na sinabi talaga ni Ama Ali, akong bahala. At sinabi rin yan ni Apo. Hayaan mo. 39 years. 7,500 days plus araw-gabi. Pero nanalo si Queen. Pinanalo ko kayo. Kaya huwag kayong matakot. Dahil wala akong hipnotismo. Kundi ang kababaan ko ng loob para sumama kayo sa katotohanan. Marami. Kaya nga natutuwa ako sa kanila. Ngayon, ang daan patungo sa kaginhawaan, iyan ang ating haharapin sa ating presidente
Ferdinand Idralin Marcos Sr. na siya mismo ang nagpalaki ng pera ng sultan. Na yan si Ama Ali nang tinanggap niya para kay Dato, para kay Bay. Diyan, isipin nila na nasa kamay ni King and Queen ang succession. Diyan pa lang. At lahat na iyan ay pinirmahan ng matatanda. Kay King and Queen, wala pa ang iba. Iyan ang masakit ngayon dahil hindi nila alam. The document speaks for itself. Kaya wag dapat unahan, wag dapat magmayabang, wag dapat ituliro ang testamento dahil ang hindi nila alam, may final documents executed by Apu Lakay, Ama Ali, and Tunku Abdurrahman as of now. Yan ang sinasabi ko na mahirap magyabang, mahirap magsalita dahil ang divino gobyerno magpakumbaba. Doon tayo. Maraming salamat sa inyo. Ito ilalabas. Ito, maghanda kayo ng putakting mga tawag ninyo. Kasi hindi ko akalain nagsilabasan kayo sa araw na ito. Maraming salamat. Bless everyone. Thank you very much. Masalam.